magandang hapon sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon ang nilalaman ng Module 3. Okay? Ito ay tumutukoy sa malalim na pag-unawa, malalim na pagtingin sa mga yugto ng makataong kilos. Tatandaan natin na yung makataong kilos ay ginamitan natin ng isip at ginamitan natin ng kilos loob. Kung makikita ninyo sa larawan, may narito ang ating isipan at ang ating kalooban. Isang patunay lamang na nagsasabi na kapag tayo ay mayroong gagawing isang mahalagang pagpapasya, ginagamitan natin ito dapat ng ating isip at ng kilos loob. So narito ang mga most essential learning competencies para sa Module 3. So una, kinakailangan na ipapaliwanag ang bawat yugto ng makataong kilos. Natutukoy ang mga kilos at pasyang nagawa na umaayon sa bawat yugto ng makataong kilos. Na ipapaliwanag na ang mga bawat yugto ng makataong kilos ay kakikitaan ng kahalagahan ng deliberasyon ng isip at kilos loob sa paggawa ng moral na pasya at kilos. At meron number 28, nakakapagsuri ng sariling kilos at pasya batay sa mga yugto ng makataong kilos at nakagagawa ng plano upang maitama ang kilos o pasya. So sa unang bahagi nitong recorded lecture, pinag-usapan na natin yung mga pahimakas tungkol dun sa topic, and it's very much related dun sa two previous modules na ating pinag-usapan. Doon ay naintindihan natin kung ano ba ang isip at kilos loob, saan natin ito ginagamit. Pinag-usapan din natin ang human acts, ang katangian ng human acts. Ganon din yung mga what you call these factors that can affect our responsibility. At gaya nga ng sinabi ko kanina, ang recorded lecture na ito ay ang focus ay yung mga steps or mga bahagi ng makataong kilos. Okay? Tatandaan, ang makataong kilos lagi ay ginagamitan natin ng isip at ng kilos loob. Okay. Now, gaya ng ating sinabi, ay malaki ang papel na ginagampanan ng isip at kilos loob kapag ang pinag-usapan na ay ang makataong kilos or human acts. And for St. Thomas, merong 12 steps sa paggawa o pagbuo ng makataong kilos. But for our lesson, we will just focus on 8. Okay? 8 steps lang sa atin. But sa module natin and for St. Thomas, we have 12. So, ang una, pagkaunawa sa layunin. Number 2, nais ng layunin. Number 3, paghuhusga ng nais makamtan. Intensyon ng layunin. Masusing pagsusuri ng pamamaraan. Paghusga ng paraan, praktikal na paghusga sa pinili, and lastly, pagpili. So, bakit kaya 8 lang itong aking ituturo or ibabahagi sa inyo? Sapagkat dito sa number 8, narito na yung choice. Okay? Again, once we made our choice, there, naroon na yung makataong kilos. Okay? So, again, for St. Thomas, we have 12 stages or steps. But for our sake, or for our class, we will only be talking about these 8 steps or stages. Iisa-isahin natin to by giving an example. Okay? So, ito yung halimbawa. It was 2017. Okay? Gusto kong magkaroon ng sasakyan. Now, pag sinabi natin, I really wanted to buy a car, that is my intention. Okay? So, tatandaan ninyo na laging yung intention or yung end ang nauuna. Okay? The end will always be the first. Kasi nandyan yung ginugusto. Okay? Panghalimbawa ng mga ginugusto natin. Ginugusto natin na magkaroon ng mataas na grade sa ESP, sa AP, sa research, at sa iba pang subjects. So, laging maunang darating sa atin yung end. Okay? Now,
when you already have the end, when you already have the end in your mind, yun namang isip ang sunod na gagalaw. Kaunahang paggalaw yan. At ito ay tungkol sa pagkaunawa sa layunin. Na kung saan, your will present to the intellect, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung intention mo? Okay? Ano yung gusto mong marating? And in our example, owning a car. So my will present it to the intellect. Okay? So ang gusto ko ay magkaroon ng kotse. And my intellect will try to understand this intention, this end that is presented by the will. Then, afterwards, now that my intellect understands and appreciates my intention, my free will now will look into my desired purpose. So, mas malalim na pagtingin naman ngayon ng will ang gagawin niya. So, owning a car, bakit mo gustong magkaroon ng sasakyan? So, yun yung pinaka-general. But behind that general intention, may mga, kumbaga ay, palamuti pa ito. For instance, gusto kong magkasasakyan dahil, ito, selfish ito. Kasi iba kong mga kasamahan, may sasakyan na rin. Okay? Then, siguro, gusto kong magkasasakyan kasi mas madaling magbiyahe from my work to my home. And then, of course, gusto ko rin makatulong sa pamimili ng mga paninda kasi gumagastos ng medyo malaki kapag ka namimili sa ShopRite, arkila ng tricycle. So, kung may sasakyan na dyan, pwede kang bumili kahit anong araw na may pangangailangan sa tindahan. Okay? So, my will now look into my desired purpose. Now, after this, nais ng layunin, okay, will have paghuhusga sa nais makamtan. At sino maghuhusga niyan? That will be our intellect. Okay? So, i-attempt ng intellect ulit natin to appreciate the purpose or the purposes of your intention or of the end. And once this is done already, yan, intensyon naman ang layunin. So sa bahaging ito, my free will make a judgment about my desired outcome. Ang gusto kong outcome bukod sa kotse ay makatulong sa bahay, magisiguro ding may kaunting makasabay sa mga kabarkada dahil may sasakyan na sila. Okay? So my will make a judgment about my desired outcome. If my will says no, okay, then I am not yet making a human act. However, if my will affirms the decision of my intellect and decided to make some actions or means, I am now starting to make human act. So halimbawa, na-present mo sabi ng intellect, okay, go ahead, then your will examine those purposes. Yung mga gusto mo, mga dahilan mo, bakit mo gustong bilhin yung sasakyan, bakit mo gustong magkaroon ng kotse, okay? O bakit gusto mo magkaroon ng mataas na grade sa ESP, sa AP, at sa iba pang subjects. Now, kapag ginusto na ng will mo, okay, yung nahusgahan ng iyong intellect, then it will say, yes, okay, let's do this. Kung hindi naman magustuhan ng will mo, yung pakana noong isip, noong intellect, then it will say no. Now, mahalaga dito tandaan na kinakailangan ay sumang-ayon yung will sa gusto ng intellect. Why? Because kung hindi sang-ayon ang will sa gusto ng intellect, so may kulang. Kasi kinakailangan na ang makataong kilos ay ginagamitan ng isip at ng kilos loob. Now, when these two works together and said, okay, you buy a car, okay, it's good to have a car, then, dito na nagsisimula yung sinasaba nating human action. Why? Because you are already affirming the decision. So, nasa isip na natin, nagustuhan na rin na intellect natin yung ating gustong gawin. So, at this very moment, when your will said yes to your intention, to your purposes, then you are already making a human act. But this time, it's not yet in the final form. Bakit? Kasi it's just the intention
being finalized. Now, after number 4, we have masusing pagsusuri ng mga pamamaraan. So, kahit na umuo na yung will natin, now our intellect will have to think of the different possibilities on how to achieve this car. So, nung una, I was just planning to buy second-hand car. That's why, iniisip ko, pag second-hand, mura. Pag second-hand, baka maraming problema. Okay? Paano ako makakapagbayad ng second-hand? Madali ito kasi mura. Kung brand new naman, less naman yung hassle, pero kakayanin ba ng sweldo ko? So, anong gagawin ko? I have to think of different possibilities. Okay? I have to think of different possibilities as well as think of different means or different ways on how to achieve my end, to achieve my intention. So, nagplano ako, okay, I will be allotting a part of my salary for monthly amortization, etc., etc. But in this particular part of the stages of human act, my intellect is slowly scrutinizing all possibilities. Okay? Tataya ako ng tataya sa loto. Halimbawa, that's one of the means. My intellect will judge. If you will bet on loto, magkano magagastos mo? Baka naman mas malaki pa yung magagastos mo sa monthly amortization mo. So instead of playing loto, ipunin mo siguro yung pera mo. So yung mga ganong bagay. Okay? Afterwards, in here, the free will shall now assess whether I have the means to achieve my purpose. My will also examine other means. And then, yan, huhusgahan na yung mga paraan. So, kaya mo bang bumili? Kaya. Okay, may monthly amortization, brand new, mura. Okay, now, given the different alternatives, daming mga my will is now ready to make a judgment. So, ang sunod ay ang practical na paghusga sa pinili. So, kung saan okay sa intellect at saka sa will yung mga means na finalize na. Now, sabi ng intellect, okay, go ahead, buy a car. So, yan na yung practical na paghusga sa pinili na nahusgahan na niya, okay, good yung magkaroon ng sasakyan para makatulong sa iyong mga magulang, makatulong sa iyong pamilya, maging maalwan ang iyong buhay sa pagpunta sa nagtatrabaho or kung ano pa mang lakad. So, okay na sa intellect. So, ready na yan, ha? Ang last part will be your decision. Okay, ito, yung choice mo na. So, my will now affirm the decision of the intellect. And now, I bought a car. So, I made a choice na andyan na yung pagpili. Sunod naman natin pag-usapan ang process of making moral decisions. Now, we may have different processes in making moral decisions. Okay? But these are general process na pwede mong sundin once you are in a situation na kinakailangan mong gumawa ng isang moral decision when you are to make a decision between a good or something that is bad. Okay? Now, tatandaan natin, hindi sa lahat ng pagkakataon kinakailangan nating dumadaan tayo dun sa mga yugto ng mga taong kilos na yun, ha? Okay? Kasi, habang tumatagal, habang nagiging mas attune ka dun sa process, nangyayari yan sa isang iglap or sa mabilisang panahon. Hindi na kinakailangan na tingin natin, akala natin, inabot tayo ng 15 or 20 minutes. But, making moral decisions, this happens very fast. Ibig sabihin, kinakailangan nating magsanay. Kasi dahil mabilisan ito, kapag hindi tayo nasanay gumawa ng mga decisions,
hindi tayo nasanay gamitin yung ating isip at kilos loob sa paggawa ng mga moral decisions, then that will become problematic. Now, these are the processes or the stage, the components of the processes in making moral decisions. So hopefully, kapag mahaharap kayo sa isang sitwasyon na kinakailangan yung gumawa ng isang moral decision, you will be using this. What are these processes? Number one is to look for facts. Okay. Maghanap ng mga impormasyon, katotohanan tungkol doon sa iyo magiging decision. Let's say, for instance, sige, we will just use the one of the popular issues today, yung pagsali sa NPA. Okay? So, mainit-init itong usapin. So, I'm not talking of any other groups. I'm talking of NPA. So, you have to look for facts. O let's say, may nag-recruit. Okay? So, hindi agad tayo papadala dun sa nag-recruit. What should we do is, before we make decision, we have to look for facts. Ano bang, saan ba ko isinasali nito? Okay? Ano bang layunin nitong New People's Army? Okay? So, pwede rin ito sa cheating. Halimbawa, your classmate told you, okay, tayong mag-cheat ngayong exam or ngayong long quiz sa ESP. So, ano pwedeng mangyari, etc. You have to look for facts always. Huwag tayong magagawa ng desisyon na wala tayong alam tungkol doon sa action na gagawin natin, tungkol doon sa end na gusto nating marating. Okay? Number 2. This is very important. Imagine possibilities. Hindi ko alam kung ginagawa nyo to. So, yung bang tipong halimbawa, what will happen to me if I join the New People's Army? What will happen to me if I will not? What will happen to me if I decided not to participate in cheating? What will happen to me if I will not cheat? What will happen to me if I cheat? Yung ba, iisipin mo, imagine mo sa sarili mo, halimbawa mag-cheating ako ngayong quiz sa ESP, ano kaya ang posibleng mangyari? Pag nahuli kaya ako nag-cheat, pag may kaklase kaya ako nag-report, siguro mapapatawag ang parents ko, etc. etc. So, doon pa lang kasi makikita mo na kung ano yung kakalabasan, maaring kalabasan. At pag nakita mo na yung maaring kalabasan ng action mo, okay, pwede ka nang hindi, mabawa nakita mo, pag pala ako'y nag-cheat at nahuli ako, pwedeng mawala ako sa school, pwedeng bumaba yung grade ko, mapahamak yung kaklase ko. So, doon pa lang makikita mo ay hindi worth it na gawin itong isang action na ito. Okay? Next, seek insight beyond your own. Now, hindi naman, wag lang tayo mag-rely sa sarili natin. So, you ask your classmates, ano ang idea nila tungkol dito. You ask your parents. You ask your advisors. You ask your friends. Ano kaya posible mangyari sa akin kung mag-join ako sa ganitong group, sa New People's Army, etc. etc. Diba? So, hindi lang yung ating sarili. Kasi, alam niyo, kagandahan nito, baka meron silang kaalaman na hindi natin alam pa. Na kapag nalaman natin yun, ay magiging mas madali yung pag-ibigay natin o paggawa natin ating desisyon. Diba? Meron tayong factor na nakaka-apekto sa morality, which is ignorance. We are ignorant in some ways. Okay? Matalino tayo in some ways. Alam natin yung facts in some ways. But hindi natin alam ang lahat-lahat. Okay? Na kung hindi natin alam ang lahat-lahat, baka yung iba alam nila. And they can help us in making moral decisions. So, hindi lang yung sarili natin.
Kasi baka kahit nag-imagine na tayo ng possibilities, kahit nag-look for facts na tayo, baka kulang yung ating nakikita. Ay, baka kulang yung nakikita natin. Baka yung iba may alam. Baka si sir, baka si mami, si daddy may alam pang iba na possibility. May alam pa silang ibang information na makakatulong sa akin. So we have to seek insight beyond our own. Yung turning inward, para siya nag-i-imagine ng possibilities. Okay? Titingnan mo yung sarili mo. Number 5, expect and trust in your God. So, sorry, I wrote a capital G. Okay. Kung sino man ang ating Diyos, we have to ask our God na tulungan sana tayo sa gagawin nating decisions sa buhay. Okay? Kasi lalo na higit kung mga malalaking decision ito, tsaka kung bagay yung risky decisions, o yung naman, pagsali sa New People's Army. Okay? So, kinakailangan tingnan natin yung sarili natin, and then we also seek assistance from our God. Lord, please help me decide on this matter. Lord, please help me think of the different means, imagine possibilities. Okay? So, that's 5. And the last one, it will always come to this part. Okay? It will always come to this part. You have to make your own, or you have to make your decision. Okay? Now, as I have told you, hindi naman lahat ng decision ay about hindi lahat ng decision ay something moral. Okay? Alam mo, yung pagsusuot ng damit, pagkaaral. So, pwede namang hindi gantong kalalim yung proseso. Pero, pagka you are to make a big, complicated, and medyo mabigat na decision, you have to follow these steps. Then, gaya ng sabi ko kanina, sometimes this happens fast. Pero, when yung fast ay yung tungkol sa interaction ng isip at ng kilos-loob. But when you are about to make moral decisions, take it slowly. Take it slowly. Hindi yung pag nakita na, ito na, nayaya ka na ng kaklase mo mag-cheating, sabi niya, tataas yung grade mo sa ESP. Sabi mo, okay, go na tayo dyan. Hindi ganon. Kinakailangan dahil we are to make a moral decision, we have to stop, we have to take time and look for facts, imagine possibilities, seek insight beyond your own, turn inward, expect and trust in God, and lastly, name your decision. Now, kung hindi mo pa kaya magdesisyon, tell it to the person that you will not be making a decision yet because you are to finish the process, yung introspection, yung turning inward, yung pagtingin sa sarili mo. Okay, mahalaga itong proseso na ito. And gaya ng sabi ko sa mga nakaraan lesson natin, kinakailangan masanay tayo sa steps na to, sa process na to, para mas maging madali yung paggawa natin ng moral decisions. Now, so what are the skills needed in making moral decisions? There are 3 C's. Commitment. So when we say commitment, practice, and practice acting morally at all times. When we speak of practicing and acting morally at all times, you are already forming a habit. And kapag nabuo mo na yung habit na yon, mas madali na sa iyong gawin ang bagay na yon. So halimbawa, kung na-practice mo lagi ang pagbabasketball, pag-shoot sa 3 points, napakadali na mag 3 points. Kahit meron pa sa iyong, may tao pa nasa harapan mo, you can make 3 points shots. Kasi you have practiced already at naroon yung commitment. Okay? So, kinakailangan lagi, when we are to make moral decisions, kinakailangan ma-practice natin yung pag-acting morally at all times. Kasi, pag yun na yung habit mo, you act morally at all times, parang ang hirap gumawa ng mali.
Okay? Kasi sanay na yung sarili mo sa paggawa ng tama. Number 2, consciousness. There must be a desire for you to be always right despite difficulty. So, halimbawa, cheating plan. Okay, cheating plan na tayo. So, sino ang gagawa ng ganito? Sino ang maghahanda ng ganito? Ganyan. Okay? Kinakailangan maging conscious tayo na dapat ang gagawin natin ay tama. Kumbaga, yun agad ang iniisip mo. Gagawa ako ng tama ngayong exam. And, ano yung gagawin kong tama? I will not cheat, but I will still get a high grade. So, ibig sabihin, alam mo na, conscious ka na yun ang tama. At kapag napapractice mo yun, yung commitment, it will be difficult for you to be attracted to what is immoral or what is bad. Kahit pa yung mga kaklase mo yung nagsasabing, okay, ito na, plano na, ito na yung sagot. You will not be doing it. Why? Because you already have the desire to always do what is right. Kahit mahirap. Okay? And then, of course, kinakailangan natin ng competency. And it goes back to dapat alam mo yung processes, alam mo yung tama, alam mo yung mali, alam mo yung natural law, alam mo yung laws in general, alam mo yung mga principles and, let's say, factors that can affect morality. So, all this stuff. Okay? So, after you have watched this recorded lecture, hindi ko muna kayo pagagawin ng kahit na anong activity. We will reserve all the activities for this module next week. Okay? So, balikan na lang ninyo ang recorded lecture na ito at pag-aralan. Kung may katanungan, i-comment lamang doon sa ating Google Classroom or doon sa mismong video kung saan ito naka-upload.